Kasalukuyan nagpapa-press conference ang mga tinanggal na Deputy Director ng NBI na sina Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala kaugnay sa pagkakatanggal sa kanila sa pwesto. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima na bilang presidential appointees, pwedeng alisin ang isang Deputy Director sa pwesto anumang oras gustuhin ng Pangulo. Pakinggan po natin ang bahagi nito. Going to take next week. Well, yung mga accomplishments naman, in fairness with them, tama naman yun. But then yung accomplishments namin, mas sobra pa doon. Deputy Esmeralda, sir, kung binabanggit mong tao na nakipagkita kay Napoles, yung mga tao, kahit binabanggit sa isang incumbent, isang nasa labas sir, ito po ay alam na ni Secretary De Lima. Yun ang hindi ko lang alam kung hindi pa niya alam. At that time, hindi pa rin namin alam eh. Nagpa-imbestiga lang tayo. Yung after kami na nakipag-meeting kay Secretary De Lima, pinatawag ko yung mga ahente sa yung nakakita. And then during in one of our meetings sa directorial staff, umamin naman yung sinasabi ko na official. At saka ayun, naklaro na namin kung sino ang mga yon. Yan ang hindi ko alam dahil wala naman tayo doon sa meeting na yon. But that was prior to the dismissal of the case against Janet Napoles and Juju Lim. Yung meetings na nangyari. No, prior to the dismissal of the case. Dahil na-dismiss yan, di ba? Oh, that was prior to the dismissal by the department. That I do not know. Dahil wala kami nga doon sa meeting. But in yung timeline, yun ang nangyari. Pero sir, during the time na hinahanap siya, kasi dun sir, hukom yung balita na kaya hindi mahanap because someone from the NBI nag-report daw kay Janet Napoles. Sila rin ba yun? Wala na tayong alam tungkol doon. Basta yung nalaman lang natin, that was before the dismissal of the case. Yun lang. Sir, where did this meeting took place, sir? Nasa isang 5-star hotel at saka isang restaurant. 5-star hotel at saka isang restaurant. Sir, meron mga comments sa social networking sites na parang similar daw yung case ninyo kay Purisima at kay Colonel Capa. Ganun din ba yun? Iba naman siguro dahil yung kay Colonel Capa naman, transfer daw na promotion. Iba naman ang sitwasyon nila. Itong amin naman, iba naman siguro ito dahil it so happen lang dahil meron kaming 2 vacancy sa Deputy Directors. Kaya walang problema doon sa 2 ang appointees ni Presidente dahil retired na yung pinalitan nila, si Director Chong at saka yung item ni Director Mendez because he was promoted as a NBI Director, no? But then yung sa amin, hindi naman vacant yun eh. Andito pa kami, nakaupo pa. Diba? As to the 2 appointments, walang problema yun dahil vacant na yun. Si Chong nag-retire na, si Mendez na-promote. But then insofar as the 2 appointments replacing us, na hindi pa naman kami nag-retire. Diba? Hindi pa bakante yun. That's the matter that we are going to bring out. Sabi ko si Secretary De Lima, questionable umano ang integridad na tinanggal ng NBI Directors Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala, kaya naman inirekomenda ni Justice Secretary Laila De Lima kay Pangulong Nonoy Aquino na alisin na sila sa pwesto. At kaugnay nga ng pulong balitaan na sa NBI ay mula naman sa DOJ sa Maynila ay may ulat on the spot si Lia Manialak del Castillo. Lia? Rafi, inamin nga ngayon ni Justice Secretary Laila De Lima na siya mismo ang nagrekomenda kay Pangulong Aquino na tanggalin sa pwesto sina dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala. Ang dahilan ayon kay De Lima ay ang umano'y lingering integrity at trust issues sa 2 opisyal ng NBI.
Ayon sa kanya, nagkaroon naman daw ng pagkakataon sina Esmeralda at Lasala na makausap siya ng 2 hanggang 3 beses para magpaliwanag at iginiit daw ng mga ito na naiintriga lamang sila. Pero sabi ng kalihim, kumbinsido siya na may sapat na dahilan para questionin ang integridad at tiwala kina Esmeralda at Lasala. Yan ay kahit aminado mismo si De Lima na wala naman siyang hawak na konkretong ebidensya para patunayan ito. Morally convinced daw siya na questionable ang kanilang integridad at ang kanilang trust issues. Nauna nang napaulat noon, Rafi, ang balasahan sa NBI kasunod nga ng naging leakage sa kaso ni Janet Lim Napoles na hinawakan ng NBI. Pero sabi ni De Lima, bago pa man ang leakage noon, ay naisip niya ng balasahin ng directorial staff ng NBI dahil tingin niya kailangan gawin ito para mas magawa ng maayos ang trabaho ng ahensya. Ang 4 na itinalagang bagong deputy directors ay sina Attorney Edward Villarta na magiging Deputy Director for Forensic Investigation Service, ang bagong Deputy Director for Investigation Service na si Attorney Ricardo Pangan Jr., bagong Deputy Director for Financial Service, Attorney Antonio Pagatpat, at si bagong Deputy Director for Intelligence Service, Jose Doloira. Kasama nilang bubuuin ang directorial staff, sina NBI Director Mendez, Assistant Director De Lemos, Deputy Director Arugay, at Deputy Director Rafael Ragos na bagong Deputy Director na ngayon for Regional Operations Service. Mamayang 2:00 ng hapon, inaasahang manunumpa na sa harap ni Justice Secretary Laila De Lima ang 4 na bagong NBI Deputy Director. Rafi? Lia, idinitalye ba ni Justice Secretary De Lima kung ano-ano pa yung kumbaga yung mga atraso nitong 2 tinanggal na NBI Deputy Directors kung kaya't bagamat pinag-iisipang balasahin pa lang, ngayon ay tinanggal na itong 2? Actually, Rafi, hindi nagbigay ng detalye si Secretary De Lima kung ano ba yung mga specific na integrity at trust issues na sinasabi niya laban dito sa 2 opisyal. Pero hindi kasi siya nagbigay ng mga detalye. Sinabi lang niya na kahit wala raw siyang concrete evidence, ay naging morally convinced daw siya na talagang may basehan para palitan na itong mga opisyal na ito. Morally convinced, Lia, so sapat na ba yon para magtanggal ng isang o 2 deputy directors na matagal na sa NBI? Hindi ba kailangan ng konkretong ebidensya na dapat na talaga silang tanggalin o kumbaga trust na lamang ng boss sa kanyang mga tauhan yung pinag-uusapan dito? Ang sinasabi kasi niya, Rafi, ay bukod nga dun sa integridad, meron na rin daw question dun sa tiwala. So, siyempre kung may question na yung tiwala sa'yo ng boss mo, meron din naman siguro din siyang karapatan na palitan yung mga tao sa ilalim niya. At sinasabi niya na itong 2 opisyal daw na ito, yung kanilang posisyon bilang deputy director ay presidential appointee yan na may tuturing. So, kumbaga hindi nga raw dapat questionin pa yung naging karapatan ng Pangulo na palitan sila dahil at his own discretion naman yung magiging term nila as Deputy Director. Tinanong natin, Rafi, kung ano yung naging proseso na bigyan ba ng pagkakataon yung 2 opisyal na ito na makapagpaliwanag para sa kanilang mga sarili. Sabi ni De Lima, nakausap niya yung mga yan at nagpaliwanag sa kanya, pero yun nga, kumbinsido siya na may basehan para tanggalin sila. Lia, linawin ko lamang, nakarating kay Pangulong Aquino at siyang nagdesisyon na magtanggal eventually dito sa 2 opisyal na ito? Yes, Rafi. Yung posisyon kasi na Deputy Director, ayon kay Secretary De Lima, ay mga presidential appointees yan. Ngayon, nagkaroon ng 2 vacancy sa NBI dahil nagretiro si Deputy Director Song at si Deputy Director Mendez naman ay iniangat at naging NBI Director nga. So, nung nagrekomenda si Secretary De Lima ng 2 kapalit nila, isinabay niya na sa pagrerekomenda sa Pangulo kung sino yung 2 pang papalit naman dun nga sa mga incumbent na sina Esmeralda at Lasala. Okay, maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.